sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipayag, ipayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and the peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for his pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupulikan, ipinagtangan, sinasamba ka dahil sa kanilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulugtong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. Grant, Almighty God, that we may celebrate with heartfelt devotion these days of joy, which we keep in honor of the risen Lord, and that what we relieve in remembrance, we may always hold to in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. At the first reading, the Samaritan's reception of faith and the gift of Holy Spirit means that salvation is offered to all peoples, regardless of race and belief. A reading from the Acts of the Apostles. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Christ to them. With one accord, the crowds paid attention to what was said by Philip.
when they heard it and saw the signs he was doing. For unclean spirits, crying out in a loud voice, came out of many possessed people, and many paralyzed or crippled people were cured. There was great joy in that city. Now when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John, who went down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit, for it had not yet fallen upon any of them. They had only been baptized in the name of Lord Jesus. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Let all the earth cry out to God with joy. Let all the earth cry out to God with joy. Shout joyfully to God, all the earth. Sing praise to the glory of his name. Proclaim his glorious praise. Say to God, how tremendous are your deeds. Let all the earth cry out to God with joy. Let all on earth worship and praise, and sing praise to you. Sing praise to your name. Come and see the works of God, his tremendous deeds among the children of Adam. Let all the earth cry out to God with joy. He has changed the sea into dry land. Through the river they pass on foot. Therefore, let us rejoice in him. He rules by might forever. Let all the earth cry out to God with joy. Hear now, all you who fear God, while I declare what he has done for me. Blessed be God who refused me not my prayer or his kindness. Let all the earth cry out to God with joy. At the second reading, Peter encourages the Christians who are misunderstood and persecuted because of their faith. Suffering with a clear conscience, unite the believers with Christ who suffered for the sins of the unjust. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, sanctify Christ as Lord in your hearts. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope, but do it with gentleness and reverence, keeping your conscience clear, so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Whoever loves me will keep my words, says the Lord, and my Father will love him, and we will come to him. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me, because I live, and you will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW at gayon din para sa mga tumutulong sa ating simbahan. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa inyo. Gayon din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, pulis, sundalo, Navy, salamat po sa inyo. Salamat din sa mga guro na ginagawa ang lahat para sa mga estudyante nila. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po bang mag-isa? And I mean, yung matagal na panahon ng pag-iisa. Ano po ang pakiramdam? Malungkot po, di ba? Sapagkat hindi tayo nilikha ng Diyos na mag-isa. Pwede tayong mapag-isa, minsan-minsan, pero wag madalas. Sa maikli, pero hindi sa mahabang panahon. Hindi yan ang kalikasang bigay sa atin ng Panginoon. Siya mismong nagsabi, di ba? It is not good for man to be alone. Hindi kailangang mag-asawa, kung hindi naman yan ang bukasyon, basta mahalagay maramdaman natin na hindi tayo nag-iisa, na meron tayong kasama. Kaya nga daw ang isa sa pinakamahirap na parusa sa mga nakabilanggo ay Bartolina. Yung sa loob ng ilang araw ay wala kang makakasama, limitado rin ang iyong maririnig o makikita. Nako, mababaliw ka, hindi ka masasanay. O baka ikamatay mo pa yan. Sapagkat ang pag-iisa ay hindi bahagi ng ating kalikasan. Kahit na nga po yung mga hayop, maliit man o malaki, pansinin po ninyo, mas masaya, mas gusto nila na may kasama kaysa nag-iisa. Mas kumpiyansa ang mga elepante, sangayon sa pag-aaral, lalong-lalo na yung mga bata pa kapag sila'y naglalakbay ng may kasama. Mas ganadong humuni ang mga ibon kapag meron silang kasama. Tingnan mo ang sigla ng aso mo, ng pusa mo, kapag dumating ka na. Tayo pa ba na may isip, na nakaka-appreciate ng kasama? Mas lalong gusto natin ang may kasama. Gayon pa man, ang gusto natin ay hindi lamang basta yung may makasama tayo. Ang gusto natin ay yung maramdaman talaga natin na meron tayong kasama. Ayaw natin yung meron nga tayong kasama, pero hindi naman natin maramdaman yung pagmamahal, concern, at suporta nila. Di para ka rin nag-iisa. Mas maganda pang mag-isa ka, literally, pag ganon. At yun ay naiintindihan ng
Panginoon. Yung basic nating pangangailangan na meron tayong makasama at yung mas malalim nating pangangailangan na maramdaman natin na yung kasama natin ay kakampi natin talaga. Kaya nga sa Ebanghelyo, ipinipresenta niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasabay ng pagsasabi sa atin, hindi tayo mag-iisa. Hindi tayo mangungulila. Sapagkat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya isa sa atin magpakailanman, either physically, sapagkat gagamit siya ng mga bagay, ng mga tao, para iparamdam sa atin ang kanyang presensya. And of course, spiritually, upang kahit hindi siya gumamit ng iba, at kahit hindi natin siya physically nakikita, ay maramdaman natin ang pagdamay, ang pagmamahal niya. Katulad ng sabi niya sa mabuting balita, siya isa sa atin at mananahan sa atin talaga. Now, dahil ngayon ay Mother's Day, hayaan niyo pong i-connect ko yung puntong ito sa mga nanay. Sapagkat sa palagay ko naman, hindi man lahat, majority sa atin ang mag-a-agree na ang mga nanay ay isa sa mga magandang patunay ng pisikal at spiritual na presensya ng Diyos sa ating buhay. Pwede nga nating sabihin, i-paraphrase natin yung minsang sinabi, God wanted to be everywhere, physically and spiritually. And so He created mothers. Lalo pat sakto, yung sinabi ni Jesus patungkol sa Espiritu Santo sa Ebanghelyo, advocate, patnubay. And an advocate basically means 4 things. First, someone who defends. Second, someone who comforts. Third, someone who guides. And fourth, someone who does not abandon. O diba? Ganyan ang mga nanay. Saysahin natin. Una, katulad ng Espiritu Santo, ang mga nanay is someone who defends. Ipagtatanggol tayo ng ating mga ina. Yes, kahit mali ka pa. Pero hindi para konsintihin ka, kundi para proteksyonan ka, para hindi ka lait-laitin, saktan ng iba. Abay, sa loob ng 9 na buwan, inalagaan ka niya sa kanyang sinapupunan. Sinugal niya ang kanyang buhay. Nang iluwal ka niya. Maraming mga gabi ang hindi siya natulog para diretsyo ang tulog mo. Lahat halos ginawa niya para gumaling ka sa sakit mo. Para mapagtapos ka sa pag-aaral mo. Para maging maayos ang buhay mo. Tapos lalaiting ka. Sasaktan ka ng iba. Eh siya nga lalo ng mga tunay na ina. Ngit-ngit, galit na sa'yo. Hindi ka masaling Tapos hahayaan nila, nasalingin ka ng iba. Nalaitin ka ng iba. Namurahin ka ng iba. O di ba't ganun ang Diyos? Sabi ng Diyos, no one can snatch you away from me. Walang makakakuha sa inyo sa akin. Ganun ang mabuting pastor sa kanyang tupa. He defends them. Ikalawa, ang mga nanay katulad ng Espiritu Santo ng Diyos is someone who comforts. Di ba kayo nagtataka? Iba ang yakap, comfort ng isang ina. Na kahit kinaiilangan natin minsan, lalong-lalo na yung mga kabataan dyan, yung kabot ka na lang kasi yayakapin ng nanay mo na nagbibiro lang o walang dahilan, yakap ka sa bunso ko, mama. Kinaiilangan mo yan, naiilang ka. Pero yan ang kakailanganin mo sa oras ng matinding problema ng buhay mo. Yan ang iyakap na hahanap-hanapin mo. Kasi hindi katulad ng iba ang yakap ng isang ina.
Nandiyan ang yakap ng asawa, nandiyan ang yakap ng kapatid, ang yakap ng anak, ang yakap ng kaibigan, ng boyfriend, ng girlfriend. Pero ibang yakap ng isang ina. Iba ang kapayapang na ibibigay ng yakap ng isang ina. At bakit? Alam niyo ang isa sa mga dahilan? Sapagkat ang iyan ng yakap na unang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Yan ang yakap na pamilyar tayo. Yan ang yakap na una nating naging tahanan. Tandaan natin, 9 na buwan nila tayong inalagaan sa ating sinapupunan. Ang kanilang katawan, ang siyang una nating naging tahanan, safe zone, comfort zone, unang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Mula pa nung tayo nasa kanilang sinapupunan, hanggang sa tayo maging sanggol. Kaya nga, kapag tayo lumabas mula sa sinapupunan, umiiyak tayo eh. Umiiyak tayo, bakit? Nawala tayo sa comfort zone natin. Sa mahabang panahon, ang naging comfort zone natin, nakasanayan natin, kapayapaan natin, yung pinting ng puso ng nanay natin. Yung boses ng nanay natin. Yung movement ng nanay natin. Yung temperatura ng katawan ng nanay natin. Yun ang naging safe zone natin. Kasama pa dyan nung sanggol tayo. Kaya nga, ang isang sanggol kapag umiiyak, itabi mo sa nanay, tumatahan eh. Kasi yun ang safe zone natin. Yun ang naaalala, yun ang nag-activate. Kapag tayo adult na at niyayakap tayo ng ating ina sa oras ng ating matinding problema, parang ang feeling natin, nasa sinapupunan ulit tayo, nasa safe zone ulit tayo, nasa comfort zone ulit tayo. At yun talaga ang gustong ibigay sa atin ng ating ina. O di ba't yan ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Diyos? Kapayapaan hindi tulad ng kapayapaan ng mundo, kundi yung kapayapaan niya na kahit marami kang problema, huwag kang mag-alala, yakap kita, save ka, akong bahala sa iyo. Ikatlo, at tulad ng Espiritu Santo, ang ating nanay is someone who guides us. Ginagabayan tayo. Kasi ayaw niya na mapahamak tayo. Yan ang dahilan kung bakit madalas sila yung maraming sinasabi. Dami lang sinasabi. Nawala yung cellphone mo. Tatanong mo, Nay, nakita niyo po ba yung cellphone ko? Ayun na naman eh. Nawawala na naman eh. Ikaw naman kasi pura rake. Kwarto mo lang, hindi mo maiayos. Hindi ka pa naliligaw sa sarili mong kwarto? Pahalagahan mo yung gamit mo. E sino po yung mga gamit niyo? Huwag kang umaasa lagi sa iba. Hindi habang panahon may kasama ka. Bla, bla, bla. Diba? Ang tanong mo, Nay, nakita mo yung cellphone ko? Oo, o hindi lang yung sagot. Ang dami sinabi. Hindi dahil talagang madada siya, kundi dahil gusto niya na matuto ka. Lalo pat nakikita niya na hindi ka talaga nakikinig sa kanya. Uulit-ulitin nga niya. Kahit napapagod na rin siya. Sapagkat gusto niya na matuto ka. At alam din naman ng nanay na hindi habang panahon mo siyang kasama. Kaya inaagad na niya, sinasabi na niya ang lahat na dapat niyang sabihin. Para kahit wala na siya, maalala mo pa rin yung mga sinasabi niya. Na alam din naman natin, tulad ng mga sinasabi ng Diyos sa atin, ang mga sinasabi ng mga nanay natin, dumarating ang panahon sa buhay natin, napapatigil na lang tayo, natatahimik na lang tayo, at nasasabi natin, tama si ina, tama si mama, tama si lola, tama si mami. At higit sa lahat, ang isang ina, tulad ng Espiritu Santo, someone will never ever abandon us. Hindi tayo iiwan kahit kailan. Maging sino ka man. Para sa akin, perfect na perfect yung
Wait muna. Ito ay eksena sa Ilocos Norte. May nahuli sa bypass operation, droga. Isang anak. Ang eksena, makikita mo, nakaposas yung anak. Pero habang dinodokumentaryo siya ng pulis, habang may sinisiyasat pa yung mga pulis, at habang yung maraming mga tao, kapitbahay siguro, nakatingin sa kanya, silently, tingnan po ninyo ang ginagawa ng kanyang ina. Alam niyo, madalas kapag may ganyang eksena, ang comment ng mga netizen, patay na yan! Salot ng lipunan! Hindi na dapat binubuhay yan! Alam niyo, kung makikita yung mga comments yan, konti lang yung makikita yung negatibo. Ang mas napansin ng tao, yung ina. Mas lumutang yung pagmamahal ng isang ina. Kaya parang nahirapan yung tao na husgahan yung anak niya. Sabi ko nga, kung makikita lamang natin ang Diyos na nakaakbay, nakayakap sa isang taong napakamakasalanan, hindi natin siya husgahan. At sabi ko nga rin, naisip ko, kung makikita natin ang Diyos, ano man ang ating kasalanan, ano man ang ating pinagdaraanan, gaano man katindi ang ating problemang naranasan na nakayakap sa atin, lalakas ang loob natin. Hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Well, we should. Kasi ganun talaga ang Diyos. Ang ganda nung caption dyan eh. Ang nakalagay na caption dyan, arrested but still her son. Arestado, pero anak ko pa rin ito. Makasalanan, pero anak pa rin ng Diyos yan. Ikaw, problemado ka, sa mata ng iba, loser ka, marami ng pangit na nangyari sa buhay mo, malala ang sakit mo, patong-patong ang problema mo, anak ka pa rin ng Diyos. Tandaan mo yan. At hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya kalilimutan. Mga kapatid, ipagpasalamat natin ngayon sa pagdiriwang na ito ang maraming mga pagpaparamdam ng Panginoong Diyos, ng Kanyang presensya sa atin. Dahil Mother's Day, pagpasalamat natin kung naging mabuting ina ang mga nanay natin. Kung hindi naman naging maganda ang karanasan natin sa mga nanay natin, kung hindi sila naging mabuting nanay sa atin, huwag tayong magtampo sa Diyos. Hindi gusto ng Diyos yun. Wala sa plano ng Diyos yun. Mananagot ang nanay mo doon. Pero ikaw, huwag kang lalayo sa Kanya. Sapagkat isa lamang ang nanay mo sa maraming pagpaparamdam ng presensya niya. Kaya nga sabi niya, di ba? Malimot man ng ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Ito sana ang presensya at pagmamahal ng Diyos na ipagdasal nating maramdaman at ma-appreciate at ipagpasalamat natin ngayong sa banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible ang sa Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos.
Alam kong di rin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya ng ako. Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo, Alam kong may magagawin ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Alam Diyos kong di rin ang samo. ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat para sa aming ina na gumabay sa amin, nagtanggol sa amin, humalinga sa amin, hindi kami iniwan. Hindi man ganito ang karanasan namin sa aming ina para sa mga anak na napabayaan ng kanilang ina. Tulungan mo kaming mas maniwala sa mas dakilang pagmamahal mo. Malimot man ang ina ang anak, hindi mo kami kalilimutan. Tulungan mo po kaming paniwalaan ng katotohanan ito, lalong-lalo na sa mga mahirap na yugto ng buhay namin sa mundong ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos matatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos, tandaan mo. Higit pa sa pagmamahal ng kahit sino, kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and was buried. He descended into him. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Brethren, let us approach the gracious throne of our loving Father and present to Him our needs, as well as those of the Church, the people of God. With confidence we pray, hear us, O Lord. Hear us, O Lord. Lord, may Pope Leo, bishops, priests, deacons, religious and lay leaders be compassionate shepherds and protectors of God's people through the inspiration and power of the Holy Spirit. We pray. Hear us, O Lord. Lord, may those who carry out the task of leadership and service in society and in government be moved by Jesus' commandment of love and apply it faithfully in their life and service. We pray. Hear us, O Lord. Lord, may Christians whose faith is weak and whose hope is tested find strength in the Holy Spirit, who is our consoler and defender. We pray. Hear us, O Lord.
Lord, in this special year of Saint Francis of Assisi, may we share his longing for peace and concord among ourselves and among our all peoples. We pray. Hear us, O Lord. Lord, may those who are sick and at the door of death receive your comfort so that they may not fear, but hold on to Christ, who died to give life for all of us. We pray. Hear us, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Hear us, O Lord. Lord, look with kindness on the petitions we bring before you. May your Holy Spirit make our hearts open to you. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Offertory. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y ang aming kaloob maging si Yesu Kristong aming Panginoon. Ang sino mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama,
na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa'yo. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang.
at sa kabutihan mo ay aming tinanggap. Kasyang tanggapin ang siya naming hangat. Tinapay na bunga ng pagod at hirap, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Alay pa rin namin sa'yo, Amang Liyak, ang alak na mula sa kataas ng ubas, na sa kalinga mo'y aming ding tinanggap. Kaya ngayon'y muling handog sa iyong hapak, sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Tinapay at talak habang handog namin, naway kalugdan mo, O Diyos na butihin. Tinapay magbigay, buhay nawa sa amin, sa kalwala magsilbing inumin. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Sama-samang magalay ng buong pagmamahal. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May our prayers rise up to you, O Lord, together with the sacrificial offerings, so that, purified by your graciousness, we may be conformed to the mysteries of your mighty love, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift him up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times, to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. By the oblation of his body, he brought the sacrifices of all to fulfillment in the reality of the cross, and by commending himself to you for our salvation, showed himself the priest, the altar, and the lamp of sacrifice. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, 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 Lord, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant,
which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are Glory yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The Amen. peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you.
the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. At magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka, ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka, ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita, kaibigan tuwing na sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako. Ngayon nalaman mo na may kasama ka, hindi kailan pumat mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginawa, at may kalamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan
iyo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Sa buhay kong ito, salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, so that we may always long for that food by which we truly live, through Christ our Lord. Amen. Maupo muna po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak sa mahalay. Pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lasalet, salamat sa pag-ibig
malusog na bulaklak na lumbalik. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang birin kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O Birhen ng Lazaret, salamat sa pag-ibig. Ang bayan sa iyong bisig na malusog na bulaklak na lumbalik. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging darisay. Ang birhen kong umibig ay walang sinamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal,
dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te susperamus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vali. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriose Virginis Matres Mariae corpus satanima, o dignum Filii Tui habitaculum effici mereretum, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione eleitamus, eius pia intercessione ab statibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Salamat po sa pagpunta, salamat sa pagsuporta, salamat sa mga panalangin, salamat sa mga tulong na binibigay po ninyo, asama ng mga kasama natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong through our GCash account. Marami pong salamat, hindi po namin kaya dito kung wala kayo. Kayo po yung hindi namin nakikita, hindi nagpupunta dito kasi malayo. Yung iba nasa ibang bansa pa, pero pinaparamdam niyo po yung presensya ninyo sa pamamagitan ng panalangin at tulong na binibigay ninyo. Napakalaki po ng naitutulong sa atin ng mga nasa iba't ibang panig ng mundo kahit hindi nakakapunta dito ay nagpapadala lang tulong nila. Again, hindi po natin kaya nang wala sila. Kaya palakpakan po natin sila. Thank you. Salamat sa inyo talaga. Napakalaki ng tulong niyo sa amin. Salamat po sa tiwala. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless us, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you.
sa